Isang sagradong posisyon, isang makapangyarihang trono. Ngunit sa likod ng kabanalan ng pagiging papa, may mga kwentong puno ng intriga, sakit at misteryo. Mula sa mahabang paghihirap ni John Paul II sa biglaang pagpanaw ni John Paul I hanggang sa kontrobersyal na kamatayan ni Alexander VI Borgia, hindi lahat ng santo ay may namatay ng papayapa. Ito ang Kaalaman Studios. Huwag pa rin kalimutang i-like, share, comment at subscribe sa ating channel para sa mga bagong uploads. Alamin natin ang ilan sa mga pinaka hindi malilimutang pagpanaw sa kasaysayan ng mga papasi. Pope John Paul II, isang mahabang paghihirap. Si Pope John Paul II ang isa sa pinakamamahal na santong papa sa kasaysayan, ngunit ang kanyang huling mga taon ay punong-puno ng sakit at pagsubok. Pumanaw siya noong April 2, 2005 sa edad na 84 matapos ang matagal na pakikibaka sa iba't ibang karamdaman. Nagkaroon siya ng Parkinson's disease, isang sakit na unti-unting sumisira sa kakayahang kumilos at magsalita. Taong 1981, siya ay muntik nang mapatay sa isang pagtangkang pagpaslang ng Turkish extremist na si Mehmet Ali Agca. Ang aksidenteng ito ay nagdulot ng matinding pinsala sa kanyang katawan dahil upang lalo siya humina sa paglipas ng panahon. Sa kanyang huling mga linggo, nagkaroon siya ng urinary infection, sepsis at cardiac arrest. Natuluyang nagpalala sa kanyang kondisyon. Hindi na rin siya halos makapagsalita matapos ang isang tracheotomy, ngunit sa kabila nito, nananatili siyang isang simbolo ng pananalig at katataganan. Pope John Paul I, ang ngiting papa ng biglang nawawala. Si Pope John Paul I ay may napakaikling panunungkulan, 33 days lamang, bago siya pumanaw noong September 28, 1978. Kilala siya bilang The Smiling Pope dahil sa kanyang kabaitan at pagiging masayahin. Ayon sa opisyal na ulat, siya ay namatay sa kanyang kwarto dahil sa atake sa puso, ngunit dahil walang autopsy sa isinagawa, maraming haka-haka ang lumitaw. Ayon sa ilang aklat, maaaring siya ay pinatay matapos niyang matuklasan ang katiwalian sa Vatican Bank na kinasasangkutan ni Monsignor Paul Markos. Bagamat walang opisyal na investigasyon na nagpapatunay sa mga aligasyong ito, nananatili itong isa sa pinakamisteryosong pagpanaw sa kasaysayan ng simbahan. Pope Alexander VI Borgia, intriga, lason at isang nakakatakot na kamatayan. Si Pope Alexander VI ay miyembro ng makapangyarihang Borgia family, ay isa sa pinaka-controversial na papa. Kilala siya sa pagiging malapit sa kanyang anak na si Caesar Borgia, pati na rin sa mga iskandalong bumalot sa kanyang panunungkulan. Noong August 6, 1503, matapos ang isang hapunan kasama ang kanyang anak, silang dalawa ay nagkasakit ng matinding lagnat. Ang opisyal na teorya ay maaaring malaria, ngunit may ibang haka-haka na nagsasabing siya ay mismo ay naglagay ng lason sa alak upang patayin ang kanyang mga kaaway. Ngunit siya mismo ang nalason sa sarili niyang patibong. Ayon sa saksi na si Johann Burckhardt, na magaan ng husto ang kanyang katawan na hindi tumaga siya sa kabaong. Dahil dito, ang kanyang bangkay ay pansamantalang binalot sa isang carpet habang nilimas ang magnanakaw ang kanyang silid. Pope Formosus, ang papa na inakusahan kahit patay na. Isa sa pinaka-nakakagulat na kwento ng kasaysayan ng papacy ay ang nangyari kay Pope Formosus. Matapos siyang mamatay noong 896 CE, ang kanyang bangkay ay hinukay muli isang taon matapos siyang ilibing upang ilitisin sa isang makasaysayang kaganapang tinawag na The Cadaver Synod. Ipinaupo ang kanyang nabubulok na bangkay sa isang trono, isinuot muli ang kanyang papal vestments at saka pinatawan ng hatol. Hindi umano siya karapat-dapat maging santo papa. Pinutol ang tatlong daliri ng kanyang kanang kamay na ginagamit sa pagbabasbas at itinapon ang kanyang bangkay sa ilog Tiber. Ang pangyayaring ito ay nagpapakita ng matinding hidwaan sa loob ng simbahang Katoliko noong panahong iyon. Ang kasaysayan ng papacy ay puno ng kabanalan, ngunit hindi rin maikakaila ang misteryo, intriga at matitinding pagsubok na dinaanan ng ilan sa mga pinakamakapangyarihang lider ng simbahang Katoliko. Ano ang inyong opinyon sa mga kwentong ito? Totoo kaya mga haka-haka o isa lamang bahagi ng masalimuot na kasaysayan ng Vatican? I-comment mo lang sa comment section. At huwag pa rin kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa Kaalaman Studios para sa mas marami pang kaalaman.